Magandang araw po mga kapolitika. Panibagong araw po ng ating mga mahalagang headlines na mapapanood natin sa iba't ibang social media platforms at sa midstream media. Nako, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Aba-aba-abay bali-balita po mga kapolitika na si Senator Bato de la Rosa daw po, mga kapolitika, ay kakaroon daw po ng manhunt para sa kanya. Nako, mga kapolitika, ano po ang masasabi niyo dyan? But before we go to the discussion, panuorin muna natin yung mga video na re-reaction na natin. Okay. Meron tayo ditong isang video. Ano kaya ito? Tingnan natin dito sa ating ano. Ay, hindi yan ha. Ito. Ay, hindi rin yan. Ito. Ay, hindi. Ay, ito. Ito ha. Saan natin? But I would like to emphasize clearly that this is not decision on the merits. Hindi pa kami talo. Meron pa pong main decision yung Korte Suprema. Meron pa rin kaming karapatan. Okay, so itong sinasabi dito ni attorney, ay nako, pasensya na po. Attorney Estilito Torion. Isa po itong Dean, yung abogado ni Senator Bato de la Rosa. Kaugnay po ito sa pagkaka-deny ng temporary restraining order na i-final ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, mga kapolitika, ang gustong sabihin dito yata ni Atty. Torion ay hindi pa tapos ang laban. Sila ay magsasampa pa yata ng yung tinatawag ba mga kapolitika na yung tinatawag ba na isang hirit pa, di ba? Kung naglalaro kayo dyan ng Lucky 9, hirit pa. Ano? So, may motion for reconsideration pa yata. Ayun ba yun? Take it away. Balik natin kay Atty. Estilito Torion. Na mag-file ng motion for reconsideration. Di ba? Sa basketball, parang na-traveling ka lang. Aba. Pwede na! Aba, na hulaan natin Pwede na! Parang Hindi ganon. pa tapos yung laban. Hindi pa tapos ang laban. Pakipaliwanag sa amin ano ang talagang in layman's term ng ibig sabihin ng tong TRO na to. Ibig po bang sabihin na to talo na ang kampo ni Bato? Hindi po. Linawin natin yan ha. Ang TRO is a provisional remedy. Galing yan mismo kay Atty. Estilito Torion. Well, according sa kanya, hindi pa naman daw talo at ipinapaliwanag niya dito kung saan ang galing yung TRO at bakit hindi pa talo. Take it away, Atty. Torion. Ibig po bang sabihin na to talo na ang kampo ni Bato? Hindi po. Linawin natin yan ha. Ang TRO is a provisional remedy. There is a final remedy that we are praying. There is likewise a provisional remedy. So ito provisional lamang habang dinidiscuss pa yung merits ng kaso. Gusto lang namin na para hindi po ma-disturb yung factual situation while the case is being deliberated by the Supreme Court, mag-issue sana ng TRO. Pero may mga elemento kasi yan siya, Sir Banat. Meron clear and unmistakable right, material invasion of such right, and then there is grave and irreparable injury that will beset the plaintiff if the writ or if the TRO will not be granted, and that there is clear and absolute necessity, clear and urgent necessity to prevent the damage. So, yun ang four elements. Sa aming palagay, baka
I can only speculate kasi on Monday pa makita namin yung decision. So Order. siguro, yung order rather, of such right. And then there is, gusto lang namin na para hindi po ma-disturb yung factual situation while the case is being deliberated by the Supreme Court, mag-issue sana ng TRO. Pero may mga elemento kasi yan siya, Sir Banat. Meron clear and unmistakable right, material invasion of such right, and then there is grave and irreparable injury that will beset the plaintiff if the writ or if the TRO will not be granted, and that there is clear and absolute necessity, To clear and prevent. urgent necessity To prevent the damage, yeah. the damage. So, yun ang 4 elements. Sa aming palagay, baka I can only speculate kasi on Monday pa makita namin yung decision. So Order. siguro, yung order rather, siguro may elemento lang siguro kami na hindi na comply. And we would not want to speculate until and after makita namin yung order mismo, which will be issued on Monday. So wala pa yung order. So ano yung lumabas? Hindi pa, yung ano pa lang, Press primer. briefer. Press Oh, briefer. Pero is it briefer. normal yung press briefer? Ganyan na ngayon ang ginagawa ng Korte Suprema. So that the parties will be guided, and then later on, the written order or decision will be issued by the Supreme Court. Ganyan na po. Pero ibig po bang sabihin nun, parang hindi nakita ng korte yung urgency na kaya tinanggihan yung TRO? Pwede lang, pwede. Pwede. Pero hindi nga namin pa nakikita yung order. So hindi natin alam kung ano yung grounds on the use for the denial of the grant of the TRO. But I would like to emphasize, emphasize clearly that this is not decision on the merits. Hindi pa kami talo. Meron pa pong main decision yung Korte Suprema. Meron pa rin kaming karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Kumbaga sa basketball, parang na-traveling ka lang. Oh, parang Pero hindi ganon. pa tapos yung laban. Hindi pa tapos ang laban. Oo. Kasi kung 9 Okay. So, it is clear na sinasabi dito ni Attorney Estelito ba Torion ba, no? So, ako, hindi natin na mabigkas na kompleto yung pangalan. Pero ito ha, wag nyo akong paniniwalaan mga kapolitika. Ha? Meron lang tayong wild na imagination, ha? Sana ay huwag kayo masyadong excited, ha? Kasi ano lang natin ito, palagay lang natin ito, ha? Sige, tawa muna kayo para malaman nyo kung ano yung naiisip ko. Sorry. Nako, mga kapolitika, ha? Ang ano kasi, ang naiisip natin dyan, sariling pananaw lang natin to. What if dininay yung TRO na Senator Bato, pero iba naman pala yung dahilan? Kasi ang sinasabi kasi ng iba dyan, dininay yung TRO, ibig sabihin daw, valid, may outstanding warrant of arrest siya. Diba? Bakit kaya nag-jump into conclusion agad yung ibang mga siguro sabihin natin ibang mga authorities, 'di ba? Or ibang mga legal luminaries. Malay natin, mga kapolitika ako. Baka iba naman pala, kabaliktaran naman pala, no? So, ito gusto ko lang itong i-share, no? So, wag lang kayong mainip, mga kapolitika, ha? Relax lang kayo, easy lang kayo dyan. So, ito na, mga kapolitika. What if pala, kung sasabihin pala dyan ng Supreme Court, we denied your request for temporary restraining order because there is no action that is to be restrained. Wala namang magpipigilang aksyon. There was no even confirmation that you will be arrested because that warrant of arrest is not effective in this
country, in this state, the Republic of the Philippines. Di ba? Lapangan. Lapangan. Pero syempre, ano lang natin yon, hula-hula lang, di ba? Kasi marami pwedeng impalagay dyan, di ba? Malay natin. Sinasabi ng, kasi yung iba yung atake, di ba? Positive. Itong atake natin, positive ito, dalawang positive ito, mga kapolitika. Di ba? So, positive plus positive sa math is equals to positive. Di ba? Ibig sabihin, mga kapolitika, nako, mga kapolitika, excited na ba kayo na ito palang pag-deny ng Supreme Court, blessing in disguise pa pala ito kay Senator Bato de la Rosa? Ha? Anong masasabi nyo sa mga wild guess natin, mga wild imagination na wala tayong pinapaboran dito. Hindi tayo kampi kay Senator Bato. But since mga kapolitika, na may mga palapalagay din sila, di ba? So this is politics, mga kapolitika. Politika itong pinag-uusapan natin. The power continuum, which is influence, dapat sabayan natin yan. Nako, teka lang mga kapolitika. Ayun. Makikita natin na ang isang denial, according to Attorney Estelito Torion, ay hindi ito makakaapekto sa merits of the case. Provisional remedy yung pagsasampa ng TRO. But it doesn't affect the merits of the case. Nako, mga kapolitika. Ito, hula-hula lang natin, What if pala, sasabihin ng Supreme Court, we deny your TRO. In the first place, sino yung tini-TRO mo? Wala naman ditong outstanding, valid warrant of arrest from the Philippine court. We are only bound to at least determine a warrant of arrest that is from this country. Since it is from the outside of the Philippines, it is out of our concern. It doesn't operate in this country. Therefore, you are free. There is no order to be restrained here because there was no confirmation if you are being arrested. And, you file another case maybe doon sa mga umaaresto sa'yo. But if you will just be preventing them, baka iba yung gusto mong i-file na kaso, hindi yung TRO lang. Kasi, hindi namin pwedeng i-prevent kung wala namang gumagawa ng ganyan or if it is not recognized by the principles of laws that operates in this country. Therefore, it is not part of the constitutional mandate of the Supreme Court to prevent something which is not if even existing. Ibig mo ba sabihin, Reacto PH Politika, hindi existing? Inaaresto nga. Well, yung kasi, halimbawa lang ito baka sabihin mahaba po kasi yung argument, makapunta na nga tayo kay Attorney Estelito Torion. Baka nabitin ba kayo dyan, mga kapolitika? Huwag naman sana kayong maiinit. Tayo po ay tuloy-tuloy pong tatalakayin natin yung mga bagay na kailangan po nating malaman. Tingnan nyo naman po, pansinin nyo po, nandyan po si Ka Andres Bonifacio. Nasa gitna po si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani natin. At dito naman po sa dyan, yung nasa bandang yan. Ito si Andres Bonifacio ito, di ba? Yan naman ay si yan. Asan naman pagturo ko? Naku, hindi ko maturo Ayun, yun.
Yun ay si Dr. Jose Rizal. At sa far left, yan naman ay si Lapu-Lapu. No? Dito naman, ito. Yan naman ay si PRRD. At ito naman daw ay si Ramon Magsaysay or si BBM. Sino bang kamukha? Mga kapolitika, ha? Si Pangulong Marcos ba yan? Or si Ramon Magsaysay? Yan. Ito. Ito mismo katabi ko. At alam nyo ba kung sino yung graven image or statue o rebulto dyan sa likod ko? Yan naman daw ay ang ama ng Republika ng First Republic in the entire history, no? Yan naman daw ay si Julius. Yan ay si Julius Caesar, no, ng Rome. So, ang Rome, sila yung nagtatag ng kauna-unahang representative democracy or the Republic of Rome. Ako, palakpakan. Ang galing, no? I just feel na kailangan natin yan i-introduce kasi nakikita natin. By the way, pagpapatuloy po ni Attorney Estelito Torion, no? Balikan po natin sandali si Attorney Estelito Torion. In 6, maski dalawa lang ang ma-convince sa aming argumento, magiging 8-7. O baka manalo na naman kami. Yan yung- It's a possibility and I hope and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that such will happen. So yan yung i-reco nyo, di ba? Yes po. Pero meron ding mainit na issue na lumalabas ngayon na bakit hindi na lang daw habeas corpus ang inyong sinampa instead of the TRO? Well, simple. In a, what you call this, petition for habeas corpus, no? Iklaro ko lang kasi may mga kaibigan din tayo, no? Na ginagalang natin elders in the profession. In a petition for habeas corpus, there is a person who is deprived of his liberty against his will. Yes. So, you file this petition in court, you produce the body. Yun yung ang meaning niyan. Ang sa amin kasing palagay, I hope our elders in the profession would understand. Simple question. Who will be the illegal custodian? Who deprived him of his liberty? Isn't it a fact that it was Senator Bato himself who went to the Senate? Alam nga naman gawain naming respondent doon, yung Senado. Hindi naman po pwede na i-respondent namin yung NBI. Ang NBI nga yung gustong pumasok. Kung i-file namin yun, it will be given, no? It will be treated by the NBI as a license. Oh, nag-file kayo ng petition for habeas corpus and ginawa niyo kaming respondent. I have the obligation now to arrest you so that we can present you in court. Kasi ang illegal custodian will be ordered by the court to present the body in court. Para kaming kukuha ng bato, ipatok sa aming ulo at bigyan ng lisensya yung NBI na dakpin siya para ma-present siya sa korte. Pero Atty. Torion, Oo. ito muna, bago tayo pumunta doon sa part na yun. Hindi ba ibig sabihin nung tao na nagsabing habeas corpus na yun is pinipigilan siyang lumabas? So, Deprivation of liberty nga. yun, oo. Hindi rin kasi it has always been the stand of the Senate that he is always free to leave because there is no local warrant of arrest. And that he is free since there is no local warrant of arrest that has been issued. So he can enjoy his Bill of Rights. The foreign warrant of arrest has not been validated here in court. There is no judge which issued a local court. So he's a free man. That is the stand of the Senate. So therefore, technically, when he was in the Senate, from the point of view of the Senate, at least the majority thereof, there is no deprivation of liberty. Pwede pa siguro petition for issuance of writ of amparo. Pero that's another Teka, matter. mahabang usapan, Oo nga. mahabang usapan yan. No? So, ibig sabihin, when you, pag kayo ng habeas, ibig sabihin, kailangan ipresenta nung Illegal pumipigil? custodian. Oo, yun. Na sa korte. Paano natin sinong i-respondent ko? Ang Senado. Isingit ko lang to. Ang ibig sabihin kasi po ng habeas corpus is show me the body. Latin yan for show me the body. May apat na elemento yan, kailangan nating pag-usapan. Merong deprivation of liberty, sinabi niya na. Illegal yung deprivation ng liberty. Entitled to relief yung dinideprive ng liberty.
At fourth, ito yung pinaka-importante, yung respondent has custody of the person deprived of liberty. Sabihin mo nang meron yung tatlo na yan, assuming arguendo. Sino po ang may custody kay Bato? Okay, to answer your point, may interesting kang point na sinabi kanina na yung mga tao sa labas, kunyari NBI o police, na pinipigilan siyang lumabas, yun ang nagde-deprive ng liberty. My question to our respected friends, does that constitute custody? Ang tingin ba ng korte doon, kung meron mang mga tao pumipigil sa labas, is that considered custody? Parang hindi. It's more of a threat of enforced disappearance. Mas dun ako. Parang may nagte-threaten kay Bato na baka mawala na lang siyang bigla. At yung threat of enforced disappearance, yan po ang nagfo-fall under writ of amparo. Which is why that is more, in my opinion, more of a possibility kesa po sa habeas Pero corpus. sa habeas pa, hindi ba pwedeng utusan ng korte ang NBI? Pagkahuli nyo, ibigay nyo sa amin. Yun nga. Pakita nyo. Yun nga, pero meron bang isa sa inyo na gusto yun? Which is delikado yun. Delikado yun kasi Baka magiging, ilipad na. magiging Lalo na kay lisensya PRD, na yun ng NBI o nag-file kayo ng habeas corpus I am required to produce the body in court. So therefore, you should not prevent me from arresting him, from getting him in person so I can present him in court. Di ba yun. nga, ang argument namin is that the ICC warrant is not enough as of a legal basis para po dakipin si Bato. Yun nga yung sinasabi natin. Pag nag-habeas corpus kami, baka i-construe yan ng court na, yan, meron na kaming basis to have custody of Bato. So contradicting yun doon sa pinaka-main na i-final ninyo. Sa aming pananaw. Of course, meron silang kanilang pananaw. Mas matanda sila sa atin Ang medyo ayaw ko lang, klaruhin ko lang, yung pati kliyente ko sinasabihan na yung abogado ay mali. Siguro naman, at least konting respeto lang. Okay lang yun, brother. Yun na, konting Sanay na Ano ba Respeto. dapat, attorney, ginawa doon? Tinawagan ka muna? Hindi naman. I-discuss siguro namin muna professionally. And if he has certain... Ako naman nakikinig ako especially to my elder profession. But just because I am respectful does not mean that I am a wimp. So I would like also to send a message to my elders that if you feel that you have differences with my opinions, you tell me. And let us discuss it. Do not announce it to third persons that I am wrong. Tell it to me and in a very polite manner because I respect you and I expect the same respect. And besides, kayo pinagkatiwalaan ni Bato. Pero allow me to put a parang middle ground argument here. Totoong-totoo na si Atty. Torion has been so respectful at ang haba po ng pasensya. Gusto kong i-stretch yung aking utak. Unawain kung bakit sila naggaganyan. No? Feeling ko yung passion talaga nila for Bato, yung fear nila na mawala si Bato, siguro nati-take over na rin sila ng emotions nila. Ang request namin syempre is siguro more communication with us rather than communication with third persons. Rest assured, we listen to them. We revere them. No? So, we do not claim to be better. It's just that right now, ito po ay bigay ng sa amin po lumapit itong tao na ito at that's God's will. Hindi kaya dahil dito sa pag-deny ng TRO, kaya ngayon, siguro, tama yung sinabi mo, frustration na kay Bato, syempre, na nagtatago ngayon si Bato, ganyan-ganyan, at ngayon, naglabas na ng manhunt operation dito. Maybe siguro isa yun sa mga frustration. Yes, Kasi- but this is my point, no? The worst thing that we can do as allies of Bato is to turn against each other, to turn on each other. Kasi nga po, iisa po yung purpose nating lahat, bukas naman ang linya natin sa isa't isa, at alam naman natin na ang lahat po ng makinarya ng gobyerno, I will bravely say this, alam naman natin lahat ng makinarya ng gobyerno, armamento ay nakatutok sa mga Duterte. Posible pang magamit siya ng kabilang kampo di ba? Correct. So, divide and rule, divide and Okay, bago po tayo magpatuloy, mga kapolitika, nasa na po pala tayo, episode 24. So this is our regular episode.
So, diretso lang po tayo. and conquer should not work on us. So I think communication in any kind of relationship from personal to professional should be valued. Ito lang how I respect my elders. No? Right after we received the comment of the Solicitor General, in our humble law firm kasi we have a system. I have adopted that system a long time ago. If we handle cases, I give it to my Attorney Resi Rizada, and we have a system already. I give out the what is my view on the matter, how it should be presented, okay? And then I give an outline, and then I communicate it to my assistant dean, my resident manager in the office. And then, meron akong mga lawyers na, let's say, dito, 8. So, yung mga sub-arguments, iba-ibang lawyers yan. But there is a need to harmonize everything. And then, that's where Resi would come in, Jimmy would come in, and finally, me. Okay? So, if there are comments, right after that, 3 o'clock in the morning, meron na kaming comment. Bakit ganun kabilis? Kasi meron kaming sistema. Pero instead of submitting it right away, I sent it to our elder lawyers. Give us your comments. Ang sabi ng isang elder lawyer, ang haba naman, 156 pages. Grabe. Boss, basahin mo muna. Para makita namin yung, yung specific na mga comments ninyo. So we can also see na kung saan kami nagkamali. We need your comments. Ay, basta, liitan niyo yan bago ko basahin. So, niliitan namin. 112 pages. Tapos, grabe, mahaba pa rin ko, boss. I could no longer, I feel na after reviewing it, ito na. Sige. Naghintay kami ng komento. Wala. Pero sinambit ko na, naging 117. And that, not only one elder lawyer, other elder lawyers also, I give out my, because I need their comments. I do not claim to be ultra highly intelligent. I'm also a human being with my own limitations, and I respect their opinions on the matter. But Mga kapolitika, ito siguro yung magandang quality na gustong ipabatid ni Atty. Torion. And you have to remember that is his way of saying to convince the audience. So it is still politics. Politika pa rin yan ni Atty. Torion. But of course, kahit na politika yan, because it came from his sincere statement. Siguro naman sincere siya. So yung ibig niya sabihin dito ay meron siyang mga kinukonsulta na hindi parte ng gumawa ng kanilang parang manifestation or yung kanilang motion or yung kanilang petition for TRO. Kasi yung pagkonsulta, ibig sabihin, gusto mong makuha talaga yung opinion ng ibang abogado na baka naman may mali pa dito sa amin. So, para naman siguro, hindi natin masabi kung sino yung elder na binabanggit niya, yung mga nasa kabilabang lawyer, or these are the lawyers na talagang panig din sa kanila. Pero kung magkukonsulta siya para ma-check or masiguro kung may mali, siguro yung kalabang lawyer, yun I don't know if it will operate in this situation, no? Kung pwede yung ganon. Well, magandang yan, magandang parang sabihin na natin na magandang development kung ito yung sistemang ginagawa ng mga abogado na humahawak diyan sa kaso ni Senator Bato de la Rosa regarding ICC warrant of arrest. Kasi on the first hand ay makikita natin na parang hindi yan valid kasi ganito. And then ngayon, parang ang pressure ay talagang huhulihin siya. There is even a manhunt. So,
hindi natin pwedeng sabihin na kasi nasa kapangyarihan, hindi. Even the Supreme Court, it is the first impression of others na yung pag-deny ng TRO, ibig sabihin, the warrant of arrest is a standing and valid warrant of arrest. So, ang ano natin, yung sinabi natin kanina, ano lang yun, wild guess lang natin yun, na bakit hindi dininay, or bakit dininay? Kasi siyempre, baka wala namang rason para i-deny, kaya hindi. But according to some, no, I don't think we can still find time to include that video. There was a former justice of the Supreme Court stating that we should still wait to be sure, no, for this so-called motion for, or MR, motion for reconsideration filed by the lawyers of Senator Bato de la Rosa, the team of lawyers, no. So the dean is the one of the lawyer is a dean of of a particular law school, attorney Torion, and then attorney Jimmy Bondo. Please treat me also as a human being entitled to respect because we are all professionals here. And as a matter of fact, meron din kaming iniingatan din ng dignidad. Kaya nga sinasabi ko palagi, I am respectful, but I am also a Muslim. I may be patient, pero dahan-dahan din. Pero Ganun lang. siguro pandagdag, partner, no? Sana po malaman din nila na pati po sila, ang mga pinapayo nila sa amin, iba-iba. No, so baka po akala nila, it's them against us. Hindi po. Kuminsan, pati yung payo ni A sa amin ay iba kay Magkaiba. B, iba kay C. Mm. So it really puts us in a very difficult situation, and siguro as they are very Okay. Kuha na natin yun, ano, mga kababayan. So they are really making a serious work because they are consulting other lawyers pala, no? Hindi lang nila mapangalanan si A, si B. So, malamang kabilang kampo yan na mga lawyers. Kasi these lawyers, magkakapatid yan sa trabaho kahit na magkakaiba. Siguro, one of the strategy now is to at least let their work be criticized. Pero syempre, kung strategy mo yan, baka yung pag-criticize sa kabila, sinasadyang mamaliin. Kasi, baka hindi mo rin mahulaan kung ano talaga yung iniisip nila, di ba? No? Ano? Payag kayo? Kapolitika? Mga kapolitika? Next video tayo, ha? Next video tayo. Saan na yung isang video na yon? Hindi. Ako, hindi. Tika lang, ha? Tika lang. Yun. Na ipatupad na ang pagdakip sa pamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban huyan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero dahil hindi pa matiyak kung saan po ang kinaroroonan ni Senador Bato, tuloy-tuloy po ang intelligence gathering ng mga otoridad para maisilbi na po ang naturang arrest warrant. At sa puntong ito ay nag-aantay na lamang ng go signal ang pambansang pulisya para simulan ang gagawing manhunt operation laban sa mambabatas. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, ano yung go signal? Kanino manggagaling yung go signal? Alex, ang go signal ay manggagaling mismo sa Department of Justice o DOJ. At dahil dito natanggap na ng PNP ang naturang go signal, pasisimulan na nila ang manhunt operation at tiniyak naman ng liderato ng Philippine National Police na susundin ang Police Standard Operational Procedure at ang rules of engagement sa gagawing pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
What if I could build an app that works my way with Base 44? My work moves fast. My tasks, priorities, and deadlines change every day. But today, I can finally build an app that adapts to me, tailored to my workflows, data, and my team's needs. Every challenge is unique. I want a tool that brings together calculations, automations, insights. The direct term is to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa pursuant to the validly issued ICC arrest warrant. The manhunt is a dramatic or a sarsuela word. They will effect the arrest warrant. NBI can already conduct to pursue their operations to effect the service of the arrest warrant. Yan ang inihayag ngayon ni Justice Secretary Frederick Vida matapos na i-anunsyo ng Korte Suprema nitong Huwebes ang naging desisyon sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant. Inatasan na ng DOJ ang Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang warrant of arrest laban sa senadora. Hindi na binanggit ni Vida kung papaano ang gagawing pag-aresto sa senadora o kung matutulad ba ang pag-aresto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nila may standard operating procedure, meron yung mga intel gathering, intel analysis, counterintelligence measures that we will pursue. And they are expected to pursue this. Aminado naman ng DOJ na ito ang unang pagkakataon na ihahain nila ang warrant of arrest sa senadora mula sa ICC. Valid-an nila ang warrant at kinikilala ito ng ahensya. Okay, so just to be clear, the warrant, ICC warrant has always been valid and enforceable. Okay, it was unsealed May 12. The government recognized it as valid and enforceable. Okay, the directive now is to enforce it. Bakit tinatanong nyo siguro, bakit now, di ba? Well, we know that previously, when the warrant was attempted to be served onto Siguro ang ano dyan, mga kapolitika, no? Ang isa sa tanong dyan, ang government, according to the statement, is being recognized daw, no? Pero siguro, kailangan natin siguro ulitin, ano? Kasi yung ating government, form of government natin ay presidential. This is the form of government currently in the Philippines, aside from being a republic or representative democracy. Tayo po ay may tatlong sangay sa presidential system of government. So, are these statements conform to the three branches? Yung ba yung position ng legislative? Ang problema, member ng legislative si Senator Bato de la Rosa, and he has a current motion on petition to the Supreme Court regarding this issue on the ICC warrant of arrest against him. So, the position of a government seems to be, I think, in a context not to the whole of it. Maybe it is on the executive, because the one who implements this ICC warrant now, who try to implement it, is the executive branch of the government. We're not saying na mali yung ginagawa ng executive branch. We're not saying na kung kukontrahin niya ng legislative, or kung kukontrahin nga nila or hindi, or kung ano man. But because there is a pending motion sa Supreme Court, a kind of MR, motion for reconsideration, siguro, according to some legal luminary like Ascuna, retired Supreme Court Justice Ascuna, maghintay tayo para wala na talagang makahadlang sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. But in this case, there is already a kind of building up of forces, and according to the report, ay naghihintay na lamang daw ng signal. Ibig sabihin, nakaredy na? Parang gano'n? Do you agree, mga kapolitika? Ano sa tingin nyo? DOJ, inatasan na ang law enforcement agency
Nako, wala na tayong oras. Pasensya na mga kapolitika. Kailangan muna natin tapusin.